أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلني أحبك بقلب كله وأرضك بالجهد كله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ako'y nagpapakupkup kay Allah mula kay Satanas na isinumpa sa ngalan ng Allah ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. O Allah, pagkalooban ako ng pagmamahal sa iyo na buong puso at kagalakan sa aking ang lahat ng aking pagsisikap. So before ko sabihin ang aking topic, na ako'y humingi sa inyo na libong-libong kapatawaran, na hindi ibig sabihin na ako'y nagsasalita na ako'y isang maalam na. Nagpapayo ako una sa aking sarili at sinong mang nakikinig. Humingi rin ako ng kapatawaran sa lahat nakakataas sa akin, lalo na ang mga ulama at alima. Din ang aking topic, maudu, ay ang bid'ah. Bid'ah. An Mu'minin Abdullahi Aisha radiyallahu anhu qalat, qala Rasul sallallahu alayhi wasallam, man ahaddasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. ورواية المسلمين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Isinalaysay ni Ummul Mu'minin Ummul Abdul Aisha radiyallahu anha, sinabi ng Rasul sallallahu alayhi wasallam, sino man ang magpapakilala sa bago sa ating relihiyon na hindi ito kabilang sa hindi tatanggapin. Inuulat ni Bukhari at Muslim, at ayon sa inulat ni na Muslim ay sinumang gumawa ng gawaing hindi kabilang sa ating relihiyon ay hindi natatanggapin. Din, ang ibig sabihin ng bid'ah ay sa Islam ay ang mga gawaing bago sa mga ibada, pagsasamba ng mga Muslim sa pamamagitan ng pagdadagdag o pagbabawas o pagpalit sa tamang paraan nito sa Islam at wala ring sasapat sa batayan sa Quran at Hadis, at hindi ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga sahaba at radiyallahu anhum. Ang bid'ah ay haram at pagkaligaw at ang lahat ng paggaligaw ay impyerno. Sino man ang magkagawa ng bid'ah ay hindi na ito tatanggapin ni Allah at siya ay nagkasala. Ang bid'ah ay sadyang mapanganib sapagkat kung minsan ay inaalakala ng tao ay gumagawa nito ay ito ay magandang gawain na kabilang sa mga kabutihan at pagsamba kay Allah, at subalit hindi pala. Inaakala ng tao na ginagawa niya ang suna, subalit bid'ah pala. Kaya nga ang solusyon ng isang Muslim upang hindi na sila magkagawa ng bid'ah ay pag-aralan siya ng karunungan ng mga mapagkatiwalaan, mga magagandang asal sa Islam, at lawakan niya ang kanyang pagbabasa ng mga aklat sa Islam. Ang ilan sa halimbawa ng gawaing bid'ah ay ang pagdiriwang sa kaarawan ng Pasko, ang araw ng mga puso, mga bagong taon, pag-blessing sa mga bagong bahay, at bubuksan ng negosyo, pagdiriwang ng araw ng kasal o taon-taon, at gayon din sa pagdiriwang ng patay ay bid'ah. Ang bid'ah ay impyerno. Kahit na ang pagdiriwang sa kaarawan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay bid'ah rin at hindi rin maaari. Impyerno rin ang hantungan. Ang mga nabanggit sa halimbawa ng itaas ay wala ng dudang haram, bid'ah at hindi kailanman ginagawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga kanyang mga sahaba radiyallahu anhu. At hindi ito maaari gawin ng isang Muslim kahit na may makisali. Hindi ito maaaring gawin ng Islam Muslim kahit na makisali o sumuporta rito, hindi rin maaaring malugod dito. Astaghfirullah. Sa isipin natin ito.
Hindi maaring sabihin ng tao na ito ay tama at pagsamba kay Allah dahil kung ito ay tama ay pagsamba kay Allah ay nauna ay ginawa na ito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ng kanyang mga sahabat radhiyallahu anhu pero hindi nila ginagawa. Bago pa man namatay ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay ginanap na ni Allah ang kanyang relihiyon na iparating na sa Rasul sallallahu alaihi wasallam ang lahat ng mga mabuti at magpapalapit sa atin sa kay Allah. Kung pipilit ng isang tao ang bid'ah ay iyon ay tamang ibada o naayon sa sunnah. Hindi naman talaga ay para sa rin niyang pinaramdaman ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na hindi ito nagampanan ang ganap na tungkulin niya bilang sugo at kanilang pinasisinungalingan ang salita ni Allah ng kanyang ginaganap na kumpleto ang kanyang relihiyon at pinili ang Islam bilang ating relihiyon. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Kaya isipin natin kung ano ang bid'ah. Magpag-aralan mabuti ano ang Islam. Patawad. Kaya nga, pakatandaan natin ang katulad ng nabanggit sa hadis. Sa number 1, ang dalawang kondisyon upang tanggapin ni Allah ang ating pagsamba, ikhlas, alang-alang lamang sa Kanya, at mutabaa ay naayon sa sunnah o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tandaan din natin ang dalawang saligan na ito ay pagdating sa mga ibada. Ang ibada ay tawaqifiyah. Ibig sabihin ang ibada ay ganap na kumpleto at hindi ito maaring dagdagan o bawasan o palitan. Gawin natin ito nang naayon sa tamang pamamaraan ng lugar bilang panahon dahilan ng uri na ito. Halimbawa, kung ang pag-ayuno hanggang sa paglubog lamang ng araw kailangan ang iftar ay hindi na ito maaring ipagliban hanggang sa pagpasok ng Isya. Ang duhur na ay may 4 na rakaat ay hindi na ito maaring gawing 5 rakaat. Dahil lamang gusto mong mas malaking gantimpala, astaghfirullah. Ang wudu ay hindi na maaring palampasin ng 3 at gawin mong hanggang 4 na haligi pa. Ang pangunahing hatol sa ibada ay haram maliban lamang kung mayroong itong matibay na dalil o batayan mula sa Quran o Hadis o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin lahat na ibada ay haram maliban lamang kung may dalil sa Quran o Hadis. La hawla wala quwwata illa billah. Kung mayroon man tayong gagawin na bagong uri ng pagsamba, ay ito ay haram maliban lamang kung mayroong siyang matibay na mula sa Quran at Hadis. Kahit pa sabihin niya ito ay pagsasakripisyo niya kay Allah. Halimbawa nga may isang nais magpasin siya at sasabihin niya na gagawin niya ito alang-alang kay Allah bilang sakripisyo niya. Ang tugong dito ay ang inyong pasensya at haram dahil wala na itong dahil sa mula sa Quran at Hadis o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya't ito ay bid'ah, hindi na ito tatanggapin ni Allah at mapaparusahan sa mga sinumang gumawa nito. Allahu Akbar. Kaya nga lahat ng gawaing taliwa sa Islam, batil, hindi tatanggapin ni Allah. Ang mga paggawa ng bid'ah ay kabilang sa mga malalaking kasalanan na ito ay mas mabigat pa kaysa ibang malinaw na masasamang gawa. Ang panghanib nito ay maaring pumasok sa sirk kung kailalanin pa na rin ang gumagawa nito ay tama ang kanyang ginagawa samantalang malinaw na sa kanya ito ay hindi na sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang tanong, paano paraan ito pumapasok sa sirk? Ang sagot sapagkat ang pagpapatupad ng mga pagsasamba sa karapatan ng laman ni Allah at siya lamang ang maaring mapaghintulot, gayon din kumpleto ni Allah na Islam bago pa man namatay ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga para rin niyang ininagawan ang karapatan ni Allah. Sa pagpapatupad ng mga ibibada at sa kanya rin pinasisilong ngalingan ang nabanggit ni Allah sa Quran na ang relihiyon Islam ay kumpleto na.
Ang paggawa ng bida ay pabalabas sa pamamaraan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, magdudulot ng pagkakawatak-watak ng umma Islamiyah dahil sa mga sila ay gumagawa ng bagay na hindi sang-ayon sa Islam. Anumang uri ng bida sa Islam ay haram. Dapat iwanan, hindi na ito tatanggapin ni Allah at may mga parusa itong kapalit kung hindi magtauba ang magsasagawa nito. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ang pagpapakalat nito ng paggawa nito ng paglulunsad ng pakikipaglaban sa Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil sa sinasalungat nito ang mensahe ng kanyang ipinapadala. Kaya nga mga kapatid sa Islam, patuloy tayong magsaliksik ng tamang kaalaman sa Islam upang ating mapanghawakan mabuti ang sunnah o Rasul sallallahu alaihi wasallam at ating iwaksi ang bid'ah, gaano pa man ito kaliit o kasimple sa paningin natin. Magpapakupkup tayo kay Allah mula sa kasamaan ng bid'ah. Hingiin natin kay Allah sa kanyang ibilang tayo sa tayo ay matutuwid at tagasunod niya. Amen. So hanggang dito na lang aking masabi, na nasabi man ako na hindi tugma sa Islam, ako'y patawarin ninyo. Nagdahatil lang ako ng katotohanan at sino mang sumunod sa sunnah o Rasul sallallahu alaihi wasallam at Quran, hindi na ito maliligaw. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu bi wa lakum. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. O Allah, hinihiling ko sa iyo upang ako ay pagkalooban mo ng kaalamang magpagbibigay sa akin at benepisyo at mula sa iyong magagandang biyaya at mga gawaing katanggap-tanggap. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.